Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Okay, good morning nights to all of you guys sa Luzon, Visayas, Mindanao, and to our listeners and viewers abroad. Good morning nights po sa inyong lahat. At I hope lahat po sana tayo ay safe and sound ngayong araw po na to. At hoping that all of you guys are, of course, thank you for listening and watching my show, Usapang Kabayan. And by the way guys, ang topic natin ngayon is about yung parasites na, alam niyo ba yung eyeworm? Yung eyeworm, yung kumbaga uod sa mata. Okay? So DJ pakita natin yung ating video. By the way guys, meron akong video na prepare sa inyo para maintindihan po ninyo kung ano po itong eyeworm na ito. Okay? So habang piniprepare ni DJ, ay kumbaga tayo po mga kabayan, dahil since usapang kabayan po ang ating programa, kaya kabayan ang tawag ko po sa inyo. Habang piniprepare ni DJ ang video, delikado po pala ito. Eyeworm. Ayan, panoorin na muna po natin. So ayan, makikita nyo guys yung eyeworm na kinukuha dun mismo sa mata ng pasyente. At I think marami yata itong mga uod na nakalagay sa kanyang mata. Okay, so yan po yung pag-uusapan po natin para maiwasan po natin guys yung pagkakaroon po nito. Kasi mahirap po yung magkaroon po tayo ng sakit sa mata. Lalo-lalo na ito po ay nakakakos ng kanyang pagkabulag. Okay? So, ayan, tinatanggal. Ayan, pasintabi lang po kung let's say nanonood po kayo at kumakain po kayo. Pasintabi lamang po. At ayan, okay. Through, nakita ko po yan through sa TikTok and later on magpapasalamat po tayo dun sa nakuhanan po natin ng video at the end of our program. So, pag-usapan po natin, ano po ba ang eyeworm? Ano po ba ang eyeworm parasite? Ito po ay isang organismo that live in another organism. Okay? Which is called the host. Yung host, ito po yung kung saan siya naging infected. Like for example, mata, or let's say intestine, or let's say katawan po natin. So any kind na pwede siyang manirahan, yun po yung tinatawag po nating host. Okay, sa ngayon, ang pag-uusapan po natin ay yung eyeworm or yung parasite sa ating mata. Base sa aking pong pananaliksik o research, 3 klase po ang parasite. Ito yung sinasabi nilang protozoa. So, guys, ito yung, babalik tayo sa biology, kumbaga high school, okay? Protozoa, helminths, at saka yung ectoparasites. Ano-ano po ba itong mga to? So, ang protozoa, ito po ay isang single organism that are able to grow and multiply within the host. Okay, like for example, yung pinakita po natin na video kanina kung saan tinatanggal po yung worm o yung eyeworm kung tawagin o parasite doon sa kanyang mata. Ito po ay nagsimula muna, sabihin natin sa itlog, na ilagay sa yung ating mata na kinusot natin, di ba? Hinawakan natin. Nagkataon na meron palang itlog ng parasites o mismong parasite itself. So papasok po yun sa ating mata at doon magmumultiply. Okay, ang bilis pa naman dumami niyang mga yan. At sumunod naman pong klase ng parasites, ito yung tinatawag na helminths. Ito ay yung mga malalaking klase ng uod o yung worm na katulad ng roundworm o yung sinasabi nilang flatworm. Okay? And pangatlo is yung sinasabing ectoparasites. Ito yung organism na katulad nung, di ba, nung maliliit pa po tayo, meron tayong mga kuto. Okay, isa po yan sa klase ng parasites. Kuto ng aso o yung ticks, isa rin po yan sa parasites. And mites. Yung mites naman po is makikita po natin yan dun sa
mga bedsheet po natin, or let's say sa mga kama natin, 'di ba? Yung mga kutsyon, 'di ba? Yun. Kailangan every now and then nililinis po natin, bina-vacuum po natin ang ating mga higaan kasi doon po naninirahan ang mga mites, o isa rin po 'yan sa klase po ng parasites. Okay? So, ang ano po ba yung bakit po ba nagkakaroon ito ng infection? So ito, base sa aking research po ulit, itong parasitic eye infection don't always cause symptoms. So ibig sabihin hindi pala natin kaagad-agad yan nakikita o nararamdaman kung meron po tayong parasite sa loob ng ating mata. Hanggat hindi po ito nagkakaroon ng ano po ba yung mararamdaman natin, kasi kung bago pa lang at kakapasok pa lang sa mata natin, or let's say na ilagay natin yung madumi nating kamay dun sa mata natin, minsan natin ginaganon-ganon natin, di ba? At nailagay natin yon at nagkataon na may parasite siya o may itlog siya, syempre sa una hindi natin yun mararamdaman, walang symptoms. Pero later on, siguro mga ilang linggo, syempre magmumultiply na yan, magkakaroon tayo ng eye pain, yung pananakit ng mata. Okay? Sumunod, pwedeng magkaroon ng pamumula ng mata, 'di ba? Or kumbaga pamamaga. So ibig sabihin magwo-worry na po tayo noon dahil bakit namamaga yung mata? So ibig sabihin may foreign object inside your eyes. Okay? And sumunod pa pwedeng yung naluluha ka or excessive tears, 'di ba, sa mata mo. So parang very uncomfortable kung lalong-lalo na kung tumitingin-tingin ka tapos medyo naluluha-luha ka. So, ibig sabihin may foreign object inside your eyes. And sumunod, pwedeng mayroong malabo ang paningin or yung blurry vision kung tawagin. And then, of course, mayroong presence ng floaters o yung foreign objects sa mata mo. Sumunod, pwede ring very sensitive ka pag tumitingin ka dun sa ilaw. Parang nasisilaw ka, hindi ka makatagal. Okay? And then, of course, mayroong pamumula or redness at saka makate yung mata mo. And later on, there are times na pwedeng magkaroon ng loss of vision or kung tawagin natin is blindness. Okay? So, by the way, guys, naglagay po kami ng mga dun sa crawler po natin, mababasa po ninyo yung mga diniscuss ko po sa ngayon sa ating topic, yung about sa eyeworm. Ano po ba ito? So, hindi lang po ito yung, kumbaga pinalagay ko po dun sa technician natin, yung crawler para nandun, ano ang naging cause, ano ang parasites, ano ang prevention, paano ito matitreat. So, kumbaga, mas madali po ninyong mahanap at ma-identify, okay? So, nasa crawler po natin yan, dinidiscuss po natin ngayon. So, how parasite infect our eyes and how can it be treated? So, paano po ito magagamot? Oh, by the way, before anything else po pala, bago po tayo pumunta sa treatment, ano po ba yung that can cause, ano po yung mga causes ng parasites? Bakit po ba tayo nagkakaroon po nito? Okay? Ito po yung siguro yung number one, dapat meron po tayong kumbaga practice sa good hygiene. Siguro kaya tayo nagkakaroon ng ganun dahil madumi ang ating kamay, hindi po tayo naghuhugas. 'Di ba po meron tayong kasabihan na dapat you have to wash your hands before and after eating, at least 10 seconds or 15 seconds. Kumbaga, ano ba yung proper washing ng hands, 'di ba? 'Di ba nung time nang sa COVID, usually ito yung ginagawa natin, ganyan, 'di ba? Ganyan, no? 'Di ba? Tapos pag ganon, 'di ba? Ganyan, nakikita natin yan sa TV eh. So, itong kamay na to, tsaka ito dapat sasabunin din natin, ganyan. Okay? Ganyan. So, at least 10 to 15 seconds po yan. Para lahat po ng dumi at kumbaga lahat ng dirt, matatanggal. At totally, after washing your hands, of course, mag-disinfect tayo din ng ating hands by means of
of course, yung alcohol, di ba? Isa yun sa mga prevention. Bakit po tayo another thing, bakit tayo nagkakaroon ng ganitong parasites, di ba? Possible din po yan sa mga raw food na kinakain po natin. Yung mga, ibig sabihin ng raw food, yung mga hilaw. Hilaw na karne, hilaw na isda, ano pa ba? Anything na hilaw. Okay, lalong-lalo na kung meat or lalong-lalo na kung let's say mga fish, lahat yan po may mga parasites. Even vegetables, pero very lesser ang parasites po ng vegetable and fruits. Mostly nakukuha po natin to sa mga meat and meat ng baboy, ng baka, ng ano ba, ng chicken, meat ng isda, yan. Karamihan po yan may mga parasites sila. Okay? Next is, pwede natin makuha po yan sa mga, tawag dito, sa mga kagat ng lamok, di ba? Once na kinagat tayo ng lamok o ng insekto, meron niyang mga daladalang mga parasites. So, pwede yung pag nakagat ka, let's say for example, yung kanilang parang pinaka-beak, di ba? Minsan, pag kumagat yung pag ganyan, tutusok talaga yan hanggang dun sa kaloob-looban ng inyong skin. Okay? So, may dala rin yung parasite. So, matatransfer yung parasite yung papunta sa blood mo. And one way of transferring the parasite. And then, of course, yung kung let's say nagwe-wear ka ng contact lens, as much as possible, wag mong ilalagay yung contact lens mo sa mga tap water. Kailangan gumamit ka ng mga sterile water o yung mga, kumbaga, hindi dapat tap water. Kasi pag tap water, hindi pa siya na-disinfect. Dapat sterile products in cleaning your contact lenses. Okay? And isa pa, iwasan po natin na matulog na gamit ang inyong contact lens. And at the same time, iwasan rin po natin mag-swimming na gamit ang inyong contact lens. Isa rin po yan kung bakit po nagkakaroon ng infection sa ating mata. Okay? So, yung mga yan po, kung masusunod po natin yan, may iwasan po natin yung pagkakaroon po natin ng parasite sa ating katawan. Okay? So, how do parasites be treated? Paano po ba ito nagagamot? So, base dito sa aking research, depende daw po ito sa klase ng parasite. So, may mga ibang parasite na mahirap gamutin. Example, tapeworm. Isa yan sa parasite. Ang tapeworm po, once na pumasok sa ating katawan, or let's say, sabihin natin namahay sa ating katawan, sa ating intestine, kahit po yan ay maputol na ang kanyang body. Kasi tapeworm, ibig sabihin mahaba yan mahaba, di ba? Kahit na maputol ang kanyang katawan, as long na buhay pa rin ang kanyang ulo, dudugtong pa rin yan. Ibig sabihin, buhay pa rin po siya. At napakahirap patayin po ng ganyang parasite. Lalong-lalo na po yung tapeworm. There are parasites din po na madali naman pong patayin. Okay? So, kaya, kung mapapansin nyo guys, ako sa umaga, di ba? Pag sa umaga, minsan nagtatanggal tayo ng morning, ano bang tawag doon? Yung medyo, in Tagalog is muta, di ba? Nagtatanggal tayo noon, yung dumi, dirt sa ating mata. Kapag tiningnan nyo, let's say nakapagtanggal na kayo, di ba? At tiningnan nyo, let's say tumingin kayo somewhere on the side at meron kayong parang nakitang mga parang hindi gumagalaw na mahaba. It's a parasite. Parasite po yun na nandun sa inyong mata. Ibig sabihin, yun po ay patay na at hindi na po gumagalaw. Okay, dahil hindi na siya gumagalaw. Madalas minsan nakakaaninag po ako ng ganon. Natural po yun kasi lahat naman po tayo, may mga parasites sa ating katawan. Mayroong good and bad parasites. Kaya lang, syempre yung iba, kaya nagkakaroon na rin po ng sakit o nagkakaroon ng, yun nga, cause ng blindness. It's because yung parasite po na
pumasok sa kanilang katawan, yung mga bad elements o bad parasites na madaling dumami, 'di ba? Hindi, kumbaga, kung tawagin natin doon is bad parasites, okay? Kaya nagkakakos ito ng kasiraan ng ating mata, kasiraan ng ating intestine, pwede ring ang parasites, isa pa yon, pag pumasok sa yung utak, nakakamatay din po siya, lalong-lalo na kapag pumasok siya sa ating brain. Isa yan sa magiging cause ng pagkamatay ng isang tao. Kaya delikado rin po ang mga parasites. Okay? So, katulad po kanina, 'di ba? Nung pinakita ko po sa inyong video, ito yung pinag-uusapan po natin, paano po ba natin matatanggal, okay, ang parasites o magagamot. Yung mga malalaking parasites katulad ng eyeworm dito sa ating mata, for example, nagkaroon ka ng ganun, yun na nga, pwede po siyang tanggalin. Hindi na siya pwedeng matreat through yung oral o pag-inom ng gamot. Pwede po siyang matanggal sa pamamagitan po ng operasyon, katulad ng ginagawa po kanina dun sa video. So, tinatanggal na po siya isa-isa. Okay? Dun sa iyong mata. So, ito, sinasabi rin dito, they can be also treated by oral or topical medication such as pyrimethamine, ivermectin, and diethylcarbamazine. So, in many cases, adult worm can be removed from the eye, katulad po ng pinakita ko po sa video kanina. And this is common part of the treatment for loiasis, natostomesis, and river blindness. Okay. Ang hirap pong ang hirap pong basahin ng mga words, okay? And paano po ba natin mape-prevent yung pagpasok ng parasite sa ating katawan o sa ating mga mata? Of course, kailangan magkaroon po tayo ng good hygiene, 'di ba? Malinis. Palaging malinis ang ating katawan, ang ating kamay. Of course, yung ating kapaligiran kailangan malinis. Kumbaga, mag-practice po tayo ng good hygiene. Okay? Lalong-lalo na sa ating kamay, 'di ba? Especially hangga't maaari, kasi may mga iba, 'di ba? Kasi parents ko to, kapatid ko to, asawa ko to, sharing sila ng mga towels, sharing sila ng mga toothbrush, 'di ba? Sharing din sila ng mga soap. As much as possible po, yung mga personal hygiene po natin, dapat kanya-kanya po tayo. Para hindi po nagta-transfer. Let's say, for example, yung kapatid mo, meron pala siyang parasites na ganito, and then later on, ginamit mo yung kanyang toothbrush. 'Di ba? Or let's say, ginamit mo yung kanyang sabon, meron pala siyang sakit sa balat. 'Di ba? So, pwede kang mahawa doon. So, hanggat maaari, mga personal belongings natin, magkanya-kanya po tayo para maiwasan natin yung transfer ng disease from one person to another. Okay? And of course, yun nga, katulad ng sinabi ko nga kanina, ang iba nakukuha yan sa raw food, di ba? So as much as possible, ako, hanggat maaari, hindi ako kumakain talaga ng mga raw meat kasi dyan mo talaga makukuha ang mga parasite. Kahit na sabihin nating nilagyan mo na yan ng wasabi, di ba? Sabi ng iba, nilagyan ko na ng wasabi, nilagyan ko na ng suka, patay na yung parasite dyan. Hindi po. Ang parasite po ay hindi po namamatay hanggat hindi po siya, meron po siyang certain room temperature. Kumbaga dun sa cooking, kapag mataas po yung high temperature po siya, and that's the time namamatay po ang parasite. Pero kung isasawsaw mo lang yan sa wasabi or isasawsaw mo lang yan sa suka, ay hindi po siya namamatay. Okay? At yan, pag kinain nyo po yung raw food na merong parasite, ay yan po ay papasok sa yung katawan at doon po sila magpaparami hanggang sa magkaroon ka na po ng sakit, 'di ba? Hanggang sa magkaroon ka na ng iba't ibang klase ng mararamdaman mo sa katawan. And there are times pag dumami na sila, pwedeng lumabas na dito sa tenga mo, pwedeng lumabas na dito sa mata mo, 'di ba? Pwedeng pumasok sa yung brain.
So, isa po yan sa delikado. Okay? So, hanggat maaari, yun nga po, iwasan po natin kumain ng mga raw food. Yung mga hilaw na karne. Lalong-lalo na po yung karne ng baboy, baka, 'di ba, ng meat, lahat 'yan may mga parasite 'yan. And of course, isda. Sharing ko lang guys, once ang isang meat, 'di ba, usually nagpiprito tayo. Okay, once nagprito tayo at pag may mga pumuputok-putok-putok-putok 'yan, ibig sabihin yung pumuputok-putok na 'yon kaloob-looban nun nasa ilalim yung parasite. Okay? So ibig sabihin nun, pag biglang pumutok, pag nagpiprito ka, may parasite dun sa meat nung na piniprito mo. It's either yung chicken, yung baboy o yung baka, 'di ba, or yung beef meat or yung isda. Okay? Kasi lahat po 'yan may mga parasite. Ang lesser lang po na parasite ay ang mga vegetables and fruits. Okay? And isa pa, iwasan po natin magpakagat sa mga insekto, sa mga lamok kasi and any kind of insects kasi lahat po yan, may mga dala po yung parasites. Once na yan ay kumagat po sa inyo, natatransfer ang parasite, kung ang mosquito ay may parasite sa kanilang beak, yung mismong tumutusok sa yung skin para sumipsip ng dugo, 'di ba? These are all blood sucker. So ta-transfer po 'yan sa inyong bloodstream and malamang 'yan ta-transfer yung itlog and then later on mapipisa 'yon, 'di ba? So magkakaroon ka na ng parasite sa katawan mo. 'Yon. And of course, yung katulad ng binanggit ko nga po kanina, yung sa proper care of your contact lens, iwasan po natin na hangga't maaari gumamit po tayo ng sterile water. Okay, yung malinis na tubig. Hindi lang po tap water. Dapat yung sterile siya. And then iwasan rin po natin matulog ng naka-contact lens po tayo. Kasi possible din po yan na ma-infect ang ating eye. And at the same time, of course, yung sa pagsiswimming, once na hindi naman na po natin kailangan po mag-contact lens, iwasan na po natin tanggalin na po natin ito. Okay? So guys, makikita po ninyo dun sa parang pinakababa po natin, 'di ba? Makikita po ninyo yung ating diniscuss about these parasites and kung ano po yung prevention po nito. Bakit po natin nakukuha ito? And of course, kapag meron po kayong, for example, meron kayong naramdaman, anything, di ba? Anything na naramdaman nyo sa inyong katawan. Like for example, sa eyes, ears, nose po ninyo, di ba? Usually, ang lalapitan po natin yan is the EENT or yung eye doctor or ear doctor, di ba? Sila yung in charge for the eye, ear, and nose, EENT. So, sila po ang nakakaalam, pwede po ninyong ipa-check up kung ano yung nararamdaman po ninyo. Kumbaga, hanggat maaga pa, ma-detect na po nila kung kinakailangan, ma-detect na po nila kung meron po kayong parasite sa loob ng tenga, sa loob ng ilong, di ba? O sa loob ng mata. Huwag na po nating hayaang lumala po ito at dumami. Okay? Kasi it can cause death. It can cause yung deafness. It can cause blindness. Okay? So, usually po kasi, kapag naagapan po kaagad-agad natin yan, mas madali po nating matitreat habang hindi pa siya ganun karami. At at the same time, kapag ang isang bagay o ang isang sakit is, di ba, parang katulad ng cancer, kapag nasa stage 1 pa lang yan, madali pa siyang gamutin. Pero pag siya ay nasa stage 4 na, mahirap na po syempre gamutin yan kasi malala na siya. Kumbaga, andyan na yung kabila na yung mga komplikasyon na kumbaga, mararamdaman ng isang tao. Komplikasyon sa yung internal organs katulad ng atay mo, ng kidney mo, 'di ba, nasira na siya. Parang katulad din po 'yan ng parasites. Okay? So to summarize po yung topic po natin, of course, marami pong parasites, kasama po natin 'yan sa ating mundo, ang parasites. All over the world, lahat po may parasites. Okay? Ang kailangan lang po natin ay
maging malinis sa kapaligiran, maging malinis sa ating katawan, okay, maging malinis every now and then. Hanggat maaari, wag tayong kumain ng mga hilaw na pagkain, lutuin po natin ng maayos para maiwasan po natin ang ganitong klaseng sakit at maiwasan po natin ang mga parasites na yan. Of course, tayo po ay may mga parasites sa ating katawan, good or bad, okay? Pero syempre, iba pa rin yung parasites na galing sa mga karne ng baka, karne ng baboy, karne ng manok, karne ng isda. Lahat po yan may mga parasites. So para maiwasan po natin ang pagdami nito sa ating katawan, maging malinis po tayo at wag po tayo kumain ng mga raw food. Ibig sabihin yung mga hindi luto. Okay? Hindi po totoo na kapag sinausaw mo na siya sa suka o sinausaw mo siya sa wasabi, mawawala na yung parasite, mamamatay na yung mga germs. Hindi po yun totoo. Kasi since raw po yan, nandun pa rin po yung parasite. Hanggat hindi po siya naluluto ng high temperature, hindi po mamamatay ang parasite. Okay guys, I hope meron po kayo natutunan dito sa ating topic ngayon. And of course, yun nga po, kapag meron po kayong, dahil since eye ang pinag-uusapan po natin, eyeworm parasites, pinaka-importante po ang mata o ang ating paningin. Pinaka-importante po yan. At isa po yan sa mga parts ng body na very, very important po sa atin. Dahil kapag wala po tayong paningin, paano po tayo makakalakad? Paano tayo makakapagtrabaho, di ba? Paano natin makikita ang kagandahan ng daigdig? Okay? So, ito pong ating parts of the body ay bigay sa atin ng Diyos na dapat po nating alagaan dahil napaka-importante po nito sa atin. Okay? So, hanggat maaari, kung may nararamdaman po tayo sa ating katawan, lalo na sa ating mga mata, ay pumunta po tayo sa ating doktor which is yung EENT. Ito po yung eye doctor. Okay, sila po yung karapat-dapat na tao na dapat natin puntahan para ma-check up po nila kung ano man po yung mga nararamdaman po natin sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating mata, sa ating tenga, sa ating ilong. Okay? So, by the way guys, and of course, syempre kapag meron kang nararamdaman na hindi maganda sa iyong katawan, lalong-lalo na sa iyong mata, sa iyong ilong, sa iyong tenga, syempre very inconvenient yan, very uncomfortable yan, di ba? Hindi ka lalo na kung mayroon ka na nararamdaman gumagalaw-galaw dito sa iyong tenga, di ba? Or parang namamaga ang iyong mata, ang hirap din nun, di ba? So mamaga ang mata mo, so paano ka pa makakakita o makakapagtrabaho kung namamaga ang iyong mata or medyo blurred ang iyong mata, 'di ba? Or sabihin nating maya-maya may tumutulong luha sa iyong mata, 'di ba? So ang dapat pong puntahan po natin diyan ay ang ating eye doctor o yung tinatawag na EENT. Okay, guys. So by the way, guys, so I hope meron po kayong natutunan sa ating topic po ngayong araw po na to, dito po sa ating programang Usapang Kabayan. At ito po ay tungkol nga po sa eyeworm and I'm sure marami po tayong natutunan po dito sa ating topic po ngayong araw po na to. And guys, para po kayo laging updated sa ating topic o sa ating pinag-uusapan po dito sa ating programang Usapang Kabayan, please like and share. And of course, please like and share yung ating social media platform, especially dito po sa ating station, Margo TV Philippines. Paki-like and share po ninyo ang kanilang social media platforms, yung Margo TV FB page, Margo TV YouTube channel, and to our partner, the Philippine Event News TV, please like, share, subscribe, also yung FB page ng the Philippine Event News TV and their YouTube channel as well. So okay guys, so I think it's almost 30 minutes na ba, DJ? Yeah, 30 minutes na at napakabilis po ng oras natin. Kulang na kulang po yung 30 minutes sa ating topic po natin na itong napaka-importanting topic which is the eyeworm na dapat alam po ng madla kung ano po ito
at papaano natin maiiwasan po yung eyeworm sa ating mga mata. So by the way, I would like to thank, of course, our overall station manager, Miss Juvie De Guzman, our technician, DJ, and also Chris, kahit hindi present. And sa lahat po na bumubuo ng Margo TV Philippines at ng Usapang Kabayan, ako po muli ay mag-iiwan ng isang makabuluhang kasabihan. Ngayong araw po na to. We always spread news. We always spread good ideas through screens and online broadcasting. Ito po muli si Shane Pe at kami po ay magbabalik next week, same time, same day, dito po sa ating programang Usapang Kabayan. God bless and I love you all. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live.